Pabiling darak sa mais, dalawang 25 kilos, saka chicken layer, kalating sako. Ang daming tao, guys. Ay, sorry. Kaya niya, boss? Wala, boss. Start. Okay, thank you. Ayun guys, so nagtatanong, yung kalahating chicken layer feeds, kalahating sako, 25 kilos, yan po ay 800. 1.6 po yung isang sako. And then yung ating darak sa mais, 21 pesos per kilo. Yung 40 kilos ay 840. Ayan guys, may mga nagtatanong pa rin doon po sa mga bago sa channel ko. Ang location po nito, ang pangalan po ng bilihan ng feeds na to ay Lindermere Feeds, Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan. Malapit lang po siya sa arko ng Barangay Parada. Pagpasok niyo ng Barangay Parada, ay pwede niyo na pagtanong, Lindermere Feeds. Ayan, so yan po Lindermere Feeds, Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan. Doon po sa nagtatanong. Ito po yung chicken layer feeds na binili natin. Yan. Pakita ko lang po muna yung itsura niya. So, nakita niyo guys, ano siya, mais. Parang more on grains talaga siya. Wala akong nakakitang animal byproduct. Hindi ko lang sigurado guys, kasi wala siyang wala siyang label Wala siyang listahan ng ng mga composition niya, hindi katulad ng mga ibang feeds. Pero ito, sa nakakita ko nga ay more on siya, grains. Ayan mas marami siyang mais. Tapos ito may mga mga butil-butil na to. Ayan, basta. Pero ito, subukan natin to. Nagpalit nga tayo from duck layer to chicken layer feeds. Tingnan natin kung maganda ang resulta. Sa duck layer po kasi hindi po maganda ang resulta. Base po sa aking experience nakakailang duck layer, ilang sakong duck layer na ako hindi ko pa nakakitaan ng maganda. So ito, magpapalit po tayo ng chicken layer feeds na talaga. And then ito nga po ang sinubukan natin, yung galing sa Lindermere Feeds. Mash po siya. Nakita ko yung maganda talaga kasi more on grains siya Kaya Kaya so ito po ibabasain natin, and then sa tubig ay hahaluan natin ng chick booster. Yan. Hindi ako sa painom naglalagay guys sa pakain ako. So binabasa ko yung pakain, and then doon ko hinahalo sa tubig na ipinambabasa ko dito sa feeds para masigurado tayo na ma-consume talaga nila lahat. So ito yung ginagamit ko, parang lang to guys, generic lang. Yan, egg booster. Yan. So ito pong composition niya, vitamins A, D3, E, K3, B2, B12, Calpan, niacin, KCl. Yan, basahin nyo na lang. Ayan. So yan pong composition niya. Essential, lumalabo. And then may zinc, bacitracin. Yan. So yun, yung isa, yung branded, okay din yun, kaya lang ito kasi. Ito, subukan natin to. And sa hapon, ito naman po ang ilalagay natin. Multivitamins, amino acid, electrolytes, probiotics, ayan. MVAA plus E. So yan po ang pangalan. Generic din po ito. Yan, partner sila nung isang company lang po, yung pinakita kong chick booster. Yan. May counterpart din po ito, yung branded po na pula din. Yan. Yun po ang counterpart niya. Pero ito po ay generic. So, try natin itong generic muna guys. Ito naman po hindi araw-araw. So, binibigyan lang po natin sila. Ako ang gagawin ko dito is every other day. Every other day. Kasi medyo intensive ang gagawin natin sa kanila. Kasi yun nga, kinukondisyon natin sila para mangitlog uli sila. Ayan. So, every other day po ang gagawin natin, and then
try po natin itong chicken layer feeds na galing sa Lindermer Feeds. So yan, talaga samahan nyo ako, papakainin naman natin sila ngayon. Ayan guys, Merry Christmas sa inyo. So yan, walang Pasko-Pasko sa livestock business talaga. So Paskong-Pasko ay nandito tayo. Ayan talaga, kailangan kumain natin mga alaga. So ito guys, yung binili natin na chicken layer feeds. So nagpalit nga tayo from duck layer ay gamitin natin sila ng chicken layer. So ito, pakita ko lang muna bago ko ipakain. Ayan o. So 50-50 ratio pa rin guys ng chopped Madre de Agua ang ating ginawa. Ayan. Kain na tayo. So tama-tama, nasa loob pa sila. Paglabas nila ay nakahain na. Lalagyan na muna natin lahat dito sa kanilang pakainan. Para hindi magkagulo. Nagkakagulo kasi ang mga. Ayun o, kakagulo na sa loob guys o. Punuin muna natin lahat para paglabas nila kain na. Maganda tong nabili nating layer feeds guys. Talagang mabutil siya, mabutil. More on grains ang kanyang ricado. Tignan natin ang resulta. Ang performance, yun naman ang importante dun eh. Yung resulta. Kung ano talagang magiging epekto sa ating mga decal brown. Ito ba yung magiging magic na ma-improve ang pangitlog ng ating mga decals? Tingnan natin. Yan naman na ibabahagi ko sa inyo guys. Yan. Patience is a virtue. Hintay-hintay lang konti guys sa update. Yan. Kasi may nagtatanong, may nag-request ng update. Yan. Hintay-hintay lang konti. Ka-vocals is still working on it. Wow, lastik na yan. Yan. Kawalan natin guys. Yan sila. Wali ka na kayo, magsisunod kayo sa gwapo. Magsisunod kayo sa pogi. Yan. Malalakas naman sila kumain guys eh. Karamihan kasi ang nangyari dito guys, lugon talaga. Ang tindi ng mga lugon nila. Pero ngayon ay na, unti-unti na nag-recover ako nilang balay ko. Siyempre malaking katipiran pa rin yung chopped Madre de Agua natin. So itong ay 50-50 ratio ang ginagawa natin. 1.5 kilong layer feeds at 1.5 kilong chopped Madre de Agua. Ano ka na? Ano ka? Yan. So, ayan, alam mo na sila kumain guys. Doon naman tayo sa iba. Ayun ah. Hirap kasi isang kamay. Isang kamay. Tika. Masyado ka naman sabit eh. Yan. Yan po. At iyon po ang ating mga Yoba Bobs. Then yan, linis pa mamaya. Lilinis ako pa. So pitakain ko muna sila. And then mamaya linis naman. Magpapakain pa tayo ng manok saka Muscovy duck. Yan, so yun po ang aking routine dito.
Yan o. Ayos ba? Okay, so alright. Kanor. Yun. Matindi talaga si Kanor. Ayan. Manok naman guys. Manok. Oh, liga na kayo. Magsisunod kayo sa pogi. Ayan guys. So, dito naman tayo sa mga manok. So again, yan, flex ko lang yung ating pakain. Ayan na. Ito naman, darak sa mais to guys. Darak sa mais, 50-50 ratio sa Madre de Agua with molasses and asin din. Ayan. Ayan. So yan pong pagkakaiba ng ating mga decalb. Sa decalb ay layer ang ginagamit natin. Dito ay darak sa mais. Kasi mga palakihin na naman to. Oh, wait lang. Grabe oh. Nakita nyo guys oh. Kakagulo. Gusto nila. Yung nakita nyo yung kinatay natin doon pa sa mga nakapanood, yung itinurbo ko nung disperas ng Pasko sa gabi, diba? Malaman na malaman, solid na solid ang pitsyo. Tapos sa hindi nakapanood, balikan nyo lang po yung roasted kabir chicken. Makikita nyo kung gaano kaganda ang katawan ng kabir talaga. Yan. Eh. Ito guys, nakahiwalay pa rin kasi masyadong agresibo to. Inaaway yung isang rooster natin. Eh, hindi pa naman nagbe-breed yung mga yan, kaya kinulong ko muna siya. Pero pagka nagbe-breed na, ay tatali ko siya sa labas para may access sila dito. Para makapagpakasta sila dito rin. Ayan. Ano sila guys, oh. Isa. Oh. Yan. Tingnan natin yung ano, mga decalb kung inubos nila. Oo, inubos guys, oh. Oh. Yan, konti na lang natira, oh. Yan. Boss. Okay, so alright. May mga manok pa tayo dun guys. Akin, yung mga breeders natin. Napakainin din natin. Yan guys, hindi naman tayo sa ating mga breeders. Yan, si Bogart, yung ating kabir. Ayan yung dalawang kabir hens natin. Yan. Ito para sa paborito kong rooster, si Bogart. Joke lang. Yan. Ito. Sino kayo dyan mga brothers and sisters? Ito na. Dito. Sige na. Doon ka. Wag yan kay Bogart yan. Bogart yan. Oo. Yan. Yan. Nakakita naman kumain itong dalawa na to. Grabe pa rin yung lugo nila. Pero nangingitlog. Ito mangitlog nga. May itlog. Nangitlog na nga. Yan, nangitlog na naman. Hindi sila tumitigil mag-itlog. Kaya lang naawa ako kasi sinasampahan sila tapos ganyan yung itsura ng likod nila. Yan, masakit kasi yun eh. Kaya pinulot ko muna si Bogart. Yung itlog nila ngayon ay portable eggs, niluluto ko lang muna. Ayan. Ito kay Bogart. Ito si Bogart Farman eh, 4.5 kilos to guys. So, talaga pag sumampa, ay kawawa yung inahin. Okay na, tayo na rin.
Yan. Si Bogart. Tayo sa ano. Dito naman tayo sa ating Shamu. Naghihintay na rin. Ito ano na to, sumasampa na rin. Nakita ko nung isang araw sinampahan niya eh. So nag-breed na rin. Ayusin ko nga pala yung pugaran. Tinanggal ko kasi yung pugaran eh. Ito. Yan. Nakita niyo naman guys, Shamu yan. Pero ang pinapakailan natin ito. Pero maganda katawan niya, no? Maganda katawan niya. Ito naman Madre de Agua, darak sa mais molasses. Masustansya rin naman yan. Hindi na kasi tayo gumagamit ng commercial feeds kasi nga saksakan na mahal. Kaya ito. Napakarami naman natin Madre de Agua, so walang problema. Ayan. Ubus nila yan. Kulang pa sa kanila yan. Lakas kumain itong dalawa ito eh. Yan. Doon naman tayo sa Dong Tao. Kay Diego at kay Fiona. Yan. Diego. Ay pala yung tinignan natin kayo na. Akala ko may bagong itlog. Yan din pala yan. Ito, si Fiona guys. Yung ating Dong Tao ay nangingitlog na rin. Kaya lang, hindi ko sigurado kung may simil. Ayun, umuupo siya. Ayun na landing na. Kaya lang, hindi ko sigurado kung sinasampahan siya nito ni Kulapo. Parang torpe pa. Ito sa mampa, ito na nga eh. Yan. Ito. Malastik ka, sumapa ka na para maparami ko lahi mo. Si Fiona hot na eh. Ikaw easy ka pa rin dyan eh. Kaya ka na rin. Yan po yung ating mga Dong Tao chicken. Pare-pares lang talaga. Centralized ang feeding ko dito guys. Yan, from pigs to chickens to ducks to goats. Yan, mamaya yung kambing natin ay nagaganyan din. And then mamaya ay damo. So yan po ang kanilang diet. Mamaya makikita nyo. Yan, dito naman tayo. Ayan guys, dito naman tayo. Ito sa inyo. Ayan guys. Si Dagol meron na. Si Bambi at si Tisay ay meron na. Ayan. Ayan yung ating mga Rhode Islands. Ayan. Yung mga sisiyo naman kasi naka-dry feeding pa yan guys. Kaya feeds pa ang kinakain niya mga yan. Naka-commercial feeds pa yan. Ayan. Up, may itlog ba?
Meron guys. Oh. Meron. May kukunin ko to. Madami tayo naka-incubate. May nakasalang na ako siguro mga 60 na po yung nakasalang ko sa incubator ngayon. Then ito panibagong ipon to. Yan. Nung 23 ako nagsalang eh. Ngayon po ay December 25. So panibagong ipon tayo. Ayan, doon tayo sa mga Muscovy duck natin. At yun, sinisimot pa ng ating mga decal brown yung binigay natin. Yung mga kabir. Ito nyo ba? Kumakain pa rin sila. Yan mamaya, simot. Actually, simot na nga guys. Oh. Sinisimot nila talaga. Kaya yung mga Madre de Agua talaga ay nakakain talaga. Ayan. Gol. Yan mamaya, magdadamo pa itong mga to. Magdadamo. Parang pangit pakinggan na magdadamo. Ayan. Halika na kayo. Magsilapit kayong lahat sa pogi. Ayan guys. Yung ating mga Muscovy duck naman. Yan, bawas na ng ano guys. Bawas na ng dalawa yan. Kasi yung dalawang barakong thunders natin ay nasa tummy ko na. Kinatay na natin. Inulam ko na. Kaya so ito. So again, na pinapakain natin ay darak sa mais at Madre de Agua with molasses. 50-50 ratio. Siyempre yung molasses guys ay konti lang. Mga 1 cup lang na maliit. Pero yung darak sa mais at Madre de Agua, yun po yung 50-50. And then konting sprinkle ng asin. Sila po ating pinapakain. Nakita niyo naman doon po sa nakapanood ng roasted kabir. Pinakita ko dun yung dress na Muscovy duck, yung isang barako nga natin na nandito dati. Nakita niyo naman yung ano niya, picture niya guys, talagang malaman at maganda katawan. So ito lang po pinapakain natin diyan. Ando po sa hindi nakapanood, balikan niyo po yung roasted kabir. Makikita niyo po doon yung dressed Muscovy duck natin. Yung nagtatay ako ng isa. Actually pangalawa yun sa kinatay ko na barako. Pangalawa yun, pero halos pares sila ng katawan. Maganda ang katawan nila. Kaya lang, dark meat talaga ang Muscovy duck guys, dark meat. So doon po sa hindi mahilig sa dark meat, yun medyo may problema. Pero kung kayo naman hindi maselan, actually masarap din naman ang Muscovy duck guys. Lalo na kung kaldereta, masarap. Lichong Muscovy duck, masarap din. Basta yung nilitsyon sa uling guys iba kasi ang resulta pagka tinurbo eh. Medyo dry kasi pagka turbo. Pero pag yung luto sa uling talaga na inihaw, yun talaga mas masarap. Kasi nakakadagdag sa aroma yung uling. Yung amoy ng uling ba. Ayan. Okay, so alright. Yan sila. So huli na ito sa ating trabaho sa ngayong umaga. Ito na yung huling ipapakain natin sa mga kambing. Kanina nga ay kumain na sila ng darak sa mais na may Madre de Agua at molasses. Ngayon naman ay it's grass time. Ngayon po ay alauna na. Alauna na ng tanghali. Ano na to? Pangatlong araw na nito dito eh.
Nakuha ko to nung ano eh. December 23 yata ako nagsakate nung huli. Ayan. Kaya medyo ano na. Pero okay pa naman. Maganda nga yung ganito eh. Hindi masyadong sariwa eh. Para yung kambing din, hindi nagtatay. Kasi pag sobrang sariwa yung damo guys, nakapagpapatay din pala yun. Pag yun talagang sariwang sariwa. Lalo na yung mga bagong sibol. Pag marami sila nakain na gano'n eh. Nakakapagpatay din pala sa kanila yan. So at least ay green pa rin siya. Pero ano na, medyo ano na siya. Nag-dry na ng konti. Wala na naman kayong damo. Sasakatin naman ako nito mamayang hapon. Okay, kahit bukas na. Pasko eh. Yan. Oh. Ayos. So, tapos na ang ating task for this morning. Umayang hapon naman uli. Kaya lang, maglilinis pa ako ng kulungan ng baboy. Ano pa ba gagawin ko? Mag-harvest pa ako ng Madre de Agua. And magigiling pa para yung kakainin nila mamayang hapon sa hanggang bukas. Yan, so yun po guys ang isa ring downside ng ang negosyo mo ay livestock farming. Walang holiday dyan kasi kailangan nilang kumain tuloy-tuloy eh. Kaya kung wala kang tauhan, hands-on ka katulad ko, ako lang mag-isa. So talagang ano, wala po tayong oras na i-celebrate yung mga holidays katulad ng Pasko, bagong taon, ayan. Pero okay lang, kasama po yan sa pinili natin kasi. So pinili ko nga po itong hanap buhay na livestock farming. So kailangan po nating gampanan ang ating mga tungkulin. Ayan, ganyan talaga. Tungkulin. Ayan. Ayan guys, so yan po aking maibabahagi sa inyo for today. Kaya po doon sa mga nag-iisip na pumasok sa negosyong farming at isuko po yung kanilang kasalukuyan trabaho, katulad po ng ginawa ni Kabokals, ako po nag-resign sa trabaho at pinili ko nga po yung farming. Dapat po ay isaalang-alang din nyo rin po yung mga katulad ng ganitong sitwasyon na hindi nyo ma-enjoy yung inyong mga ano matatawag doon, mga celebration, mga family gatherings, ganyan. So may mga may mga tungkulin po kayo na dapat gampanan. Kailangan niyo po talagang lumabas sa inyong comfort zone. Kung ganitong hanap buhay po ang iyong pipiliin, lalo na wala ka po kayong tauhan. Kung may tauhan kayo, siguro okay lang kasi yung tauhan niyo po ang magsasalo ng inyong mga trabaho. Pero kung katulad ko na wala namang tauhan ay ganun po magiging sitwasyon. Pero gusto ko naman yung ginagawa ko at masarap sa pakiramdam yung ginagawa ko. Ito po yung gusto kong gawin talaga. Okay lang. So kanya-kanya hilig po yan. Yan. So yan, maraming salamat guys sa inyong pagsama sa ating pagpapakain at maligayang Pasko po sa inyong lahat. Yeah guys, maraming salamat and sa lahat po ng mga solid kabokals, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. And sa mga silent viewers ko po, maraming salamat sa mga bago sa channel ko. Kung nagugustuhan po ating mga content, sana po ay mag-subscribe na kayo and then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. And shoutout po kay Ate Lisa Antonio. Ayan yung nagpadala po sa akin ng ano ba yun? Cordon bleu, caldereta, halaya, ano pa ba isa? O yun. Yeah, maraming salamat Ate Lisa Antonio and family. Merry Christmas sa inyo and Happy New Year. Ayan, and syempre sa ating kaibigan Sir Victor Kayanan from US, California.
Shoutout sir, Merry Christmas. And sa lahat po ng mga kaibigan ko, mga solid ka-vocals, shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Pero yeah, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. So muli, ito ang inyong ka-vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!